Samantala, pulisya sa Mandaue City sa Cebu, target bumuo ng task group na regular na magmomonitor sa mga establishmento at negosyo sa lungsod laban sa mga posibleng operasyon ng scam hubs. Kaugnay niyan, isa namang scam hub sa Cebu City, sinalakay ng otoridad. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Ilang araw matapos ipasara ng PNP ang isang opisina na pinaghihinalaang sangkot sa iligal na operasyon ng scamming sa Cebu City, There is a probable cause. binasa sa harap ng mga kinatawan ng may-ari ng establishmento ang isang warrant to search, seize and examine computer data. Nasa mahigit 40 mga computer at laptop units ang nakuha ng mga otoridad mula sa BPO company na nakarehistrong BMJ Data Processing Services. Isa sa ilalim sa examination ang lahat ng mga nakuhang computer units para masuri ang nilalaman ng mga ito at kung sangkot ba sa iligal na operasyon. Sa katabing lungsod, agad nagsagawa ng inspeksyon sa pangunguna ng Mandaue City Police Office sa mga business establishments. Kaagapay ang Business Permit and Licensing Office ng lungsod, NBI Cebu District Office, CIDG 7 at Regional Anti-Cybercrime Unit 7. Ito'y para matiyak na kumpleto sa mga requirements at permits ang mga establishmento at walang mga iligal na operasyon na nakakubli sa mga ito. In Mandaue City, I think there are just less than 100 na mga BPO and call center IT. Mayroon. That's why it's not that hard to monitor them. But of course, as you have read and heard in the news, katong nakitaan, they appear to be operating a legitimate BPO. So unless that you can go inside, makita niyo dito ang ilang or interview the people, these are found in their systems sa computer. Kanang ilang mga script. Mauna nga, ang first din natong indication if they have the permits. Iminungkahi naman ng MCPO na magsagawa ng task force kaagapay ang LGU ng Mandaue City para regular na matutukan ng mga BPO o IT companies sa lungsod. Magpabuhat may executive order from the LGU's end to make a group that would, or a task group that would conduct regular inspections on all establishments just to ensure na wala illicit activities, any form of illicit activities, especially ang karon ka ng online scams. No? Nananawagan naman ang otoridad sa taong bayan na makipagtulungan sa kanila sa pamamagitan ng pag-report ng anumang kahina-hinalang aktibidad sa mga business establishments o di kaya'y sa mga residential area. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.